Ang trono ko'y kalangitan, daigdig aking tuntungan, templo ko ang sanlibutan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa mundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung mapapansin po ninyo, iba ang liturhiya na ginamit natin sa araw na ito, sapagkat ipinagdiriwang natin ang ika-38 taong anibersaryo ng dedikasyon ng simbahan ni San Juan Bautista. Kaya pinupuri at pinasasalamatan natin sa araw na ito ang makapangyarihan at banal na Diyos dahil sa Kanyang kabutihan at kagandahang loob. Kapag ang isang simbahan po ay inilaan o itinalaga, tinatawag itong dedication of the church sa wikang Ingles. Ibig sabihin, ang gusaling likha ng mga mananampalataya ay binasbasan, binindisyonan, at itinalaga bilang isang bahay dalanginan
na pagdarausan ng mga sakramento sa iba't ibang liturhiya. Mula sa simpleng gusaling ito, ay kikilalanin ito bilang tahanan ng Diyos. Ang atin pong simbahan ng Quiapo ay itinalaga noong September 28, 1987. At katulad sa buhay ng isang mananampalataya, naganap sa araw ng dedikasyon ang mahalagang pangyayari sa kaniyang kasaysayan, ang binyag, ang kumpil, at ang banal na Eucharistia. Kaya naman, ang seremonya ng dedikasyon ay binubuo ng mga ritual. Sa simula ng dedikasyon, winiwisika ng obispo ang buong simbahan ng banal na tubig bilang tanda ng paglilinis at pagbabasbas. Dito, ang simbahan ay tila baga binibinyagan. Sa pagpapatuloy ng seremonya, ang obispo naman ay kumukuha ng banal na krisma at pinapahid ito sa altar at sa pader ng simbahan na siyang minamarkahan ng mga krus. At tila baga tulad ito ng pagkukumpil. At tulad ng unang komunyon, nag-aalay ang obispo ng unang misa sa bagong simbahan. Kaya nga po maliwanag na sinasaad sa Ebanghelyo na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang atin pong simbahan ay banal dahil ito ay pag-aari ng Diyos. At dahil sa pagdiriwang ng sakripisyo ng misa, kasama ng ating panalangin at pagpupuri sa Diyos, kasama natin si Jesus Nazareno sa tuwing iniaalay ang banal na Eucharistia. At mamaya sa banal na komunyon, muling ibibigay ni Jesus Nazareno ang kaniyang tunay na katawan upang maging ating kalakasan para sa ating buhay espiritual. Sa napakahabang panahon, ang atin pong simbahan, ang St. John the Baptist Parish, ay naging tahanan hindi lang ng mga mananampalataya, ngunit milyong-milyong deboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dahil ang parokya natin ang naging pambansang dambana, ang tahanan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Sa nagdaang 38 taon, nasaksihan natin kung paano ang ating simbahan ay naging bahagi na ng ating buhay. Dito, sa simbahan na ito, sa tahanan ng Diyos, umiiyak tayo kapag tayo ay nakakaranas ng matinding pagsubok. Sa simbahang ito, natagpuan natin ang maraming kasagutan sa ating mga panalangin. Ang simbahang ito ang naging kandungan kapag nanghihina o nanlulupaypay na ang ating pananampalataya. Ang simbahang ito ang ating naging takbuhan sa tuwing tayo ay nagkakasala at nangangailangan ng kapatawaran. Ang simbahang ito ang ating pinupuntahan
kung tayo ay sagad na at walang-wala na sa buhay. Tunay ngang ang simbahang ito ay naging bahagi at malaki ang naging epekto sa ating buhay. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang simbahan, hindi lamang tayo nakatutok sa estruktura o sa gusali. Ang tunay na simbahan ay ang komunidad ng taong may pananampalataya at pananalig sa Diyos. Dahil aanhin mo naman ang napakalaking estruktura kung wala namang nagsisimba at wala namang nananampalataya. Anumang liit ng simbahan, basta ang mga tao, buhay ang pananampalataya sa Diyos. Ang simbahan ay nagiging sambayanan ng Diyos. Tunay ngang ang simbahan ng Quiapo, saksi sa bawat nating paghihirap at tagumpay. Saksi ito ng bawat deboto saan man sa mundo. Sa simbahang ito, tayo ay nagpupuri, tayo ay lumuluha, tayo ay nagsusumbong, tayo ay humihiling, at higit sa lahat, ipinadadama natin sa Diyos ang ating walang hanggang pasasalamat. Naway sa pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia ay mas mapatibay at mas mapalalim pa natin ang ating pananampalataya bilang isang sambayanan at isang simbahang tinipon ni Jesus Nazareno. Tulad ni San Lorenzo Ruiz, ang pinakaunang Pilipinong santo na kung saan inaalala rin natin ang kaniyang kapistahan. Naway, ito rin ang maging pintig ng ating mga puso. Sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan. Sa piling sa palad mo ay ilalaan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.